Good morning. A blessed Sunday, everyone. Especially to our online viewers na naminaw karon asa man kaniha sa kalibutan. And we're thankful na kauban ka namo diha sa pagsimba sa Ginoo to worship the Lord in spirit and in truth. And for this morning also, padayon ta sa ato ang messages about the book of 1 Peter. O karon nanin kita dapit sa hinapos sa maong libro. And this message, ang nabilin nato nga mga mensahe is full of encouragement, no? Para diha sa mga magtutuo ni Kristo nga nakatibulaag sa diha sa Macedonia. O karon nga kabuntagon usab atong i-celebrate ang dedication ni Cain. That's why atong t-shirtin ang atong mga songs and even my message this morning. Ito. Salamat sa Ginoo sa privilege nga gihatag ni Pastor Ryan of ni Barad, kaya mo mga tawagan. Bless sa ako kayo ng blessing sa ilang kinabuhi. No? O ang pag-atiman sa panalangin ng gihatag sa Ginoo. Now this morning, our message is entitled Living for the Will of God. I do believe this is not new. Dili na bago na to. Because kanunay ta makadungog kabuton sa Ginoo. And most likely kanunay nato ning madungog ni kabuton sa Ginoo sa atong mga pagampo, da? Ampo ta sa kabuton sa Ginoo. Magampo ta unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Sa mga batanon, magampo kung kabuton pa ni sa Ginoo ning kaning lakiha, kaning bayhana. So kanunay ta makadungog tungod sa kabuton sa Ginoo. But let's take a look at the will of God diha sa ato ang lifestyle. Because this passage is focused on our lifestyle. No? Kaya sa po nagkabuton sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa akong lifestyle. Kaya most likely, kanunay na itong pangayoon sa Ginoo, kabuton sa Ginoo. Tubag sa mga pagampo. Kabuton sa Ginoo sa akong career. Kabuton sa Ginoo sa akong buhaton, sa akong future. Manay kasagaran na ito pangayoon, di ba? Atong kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. But nakalimutan na ito, pagtanaw, kung unsa ko nang kabubuton sa Ginoo sa ako ang lifestyle, sa akong pagkinabuhi. O kini nga pasahe, mao ni ang focus atong tun-an, tagsa-tagsaon ang bersikulo, kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa ato ang pagkinabuhi. But before that, let's read our passage first. Again, makita diya sa 1 Peter chapter 4, verses 1 ngadto sa 6. So, dali ang isa nga mensahe. Ingon ang pulo sa Ginoo. Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you. But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does. Let's pray. Thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat na usa na po ni ka. Akong pribilehiyo nga ihatag ka na mo
akong pribilehiyo nga gihatag kanamo nga makabaton kami sa kinabuhi aron makapadayon kami sa pagserbisyo na kanimo o magsimba na kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Lord, we're thankful na Ikaw ang Diyos na kahiluna ka namo. Ikaw ang Diyos ang magagiya ka namo o magatudlo ka namo sa mga butang langiton, especially sa imong kabuton Ginoo sa aming kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo kung nagsunod ni Kristo. Kabangin mi o Diyos nga masabtan namo ang imong mensahe karon. The Holy Spirit will open our hearts and our minds so that we can receive your word freely and happily. Dalaygon ka Ginoo sa ulo katapusan. Kini ang mga pag-ampo o salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, living for the will of God. So, in context, ato sa tanawon ang historical background, although wala na ako siya ma-appeal because kano na akong galing-galikon. Every time I deliver this message sa 1 Peter, the historical background is all about the believers who were dispersed. No? They were exiles throughout the region of Asia Minor because of persecution. Kaya kung wala sila gi-persecute sa Jerusalem, mapabilin sila dito sa Jerusalem. But because of their confession about Christ our Savior, about the gospel of our Lord Jesus Christ, they were persecuted. And gani, nasayon ta nga sa panahon ni Pablo, si Saulo pato siya, nangayo siya og otoridad sa mga dagkong kaparian nga pangdakpo niya itong mga Kristohanon nga nakatibulaag ng layas gikan sa Jerusalem. And at that time, niabot siya sa Damascus, di ba? If you look at the map of Israel, layo na kayo ng Damascus gikan sa Jerusalem. Nga naman, tungkol kay eager kaayo si Paul nga mudakop sa mga magtotoo nga ng layas sa ilahang lugar tungkol sa persecution. And this account, the same Christians who were dispersed, ingon siya sa verse 1, to those who are elect exiles of the dispersion. Nga naman, again, because of persecution for being a Christian. So, usa kini ka mensahe sa pag-encourage ni Pedro, usaon nga makapadayon sila sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, taliwalas mga kalisod, taliwalas mga pagsulay nga niabot nila. And especially, dili malikayan, taliwala sa mga tentasyon, taliwala sa gitawag ka o influence sa kalibutan. Di ba? Bisan kita, we are influence sa itong community. Daghang mga kalihukan nga, makaagni na to nga gusto kang mapil. Why? Because that is the work of the world. Mana nga, si Pedro, sa iyang mensahe, niabot na siya sa point nga nagtudlo siya kung saan pagbuton sa Ginoo sa atong pagkinabuhi. Sa atong lifestyle as Christian. Kung sa dahi ang gusto sa Ginoo, gaangay na itong buhaton. And that is the point of our message this morning. Living for the will of God. Ingon siya sa verse 1, since therefore Christ suffered in the flesh. So, again, because this is the message who encouraged believers sa ilahang, because of the persecution, gipakita ni Pedro sa wala makasunod sa atong subaybay sa atong message, ang context ana nasa chapter 3 verse 18. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. So, gisgutan ni Peter sa mga preceding chapter about the suffering of Christ. Manangingon sa verse 1, since therefore, so it's a concluding message diha sa suffering ni Christ is referring to chapter 3 that Christ suffered once for our sins. Ningon siya, since therefore Christ suffered in the flesh. Now, this is the encouragement nga sulti ni Pablo, ni Pedro. Arm yourselves with the same way of thinking. But pasabot,
Ari ko sa kong point, Christ suffered in the flesh. So in the same way, ang encouragement na Peter na tunana, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever suffered in the flesh has ceased from sin. So believers are called to arm themselves with the same mindset. Kasi doon pasabot of arm themselves or arm yourselves. Doon pasabot, this word is gigamit ni siya to be ready. Di ba? Mura na siya o sa ato pinulungan. Bantay mo ha kay naayham. Bantay mo ha kay o magsakay pambot, nagkubaw. So, Peter here is simply emphasizing na believers should be ready. And we should be ready with the same mindset of Jesus Christ towards suffering. Because again, the context is all about suffering of Christ. So, mga Kristohanon, usa sa butang na makita na to din sa ato pagkinabuhi nga gusto sa Ginoo, kabuton sa Ginoo sa pagkinabuhi is mahimutang ready diha sa pagsagubang sa mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. No? Just as Christ suffered, kita usab dili malikayan nga adunay mga pagsulay. And kana nga mga pagsulay, especially if we are new diha sa pamilya sa Ginoo, daghan ang mga pagsulay. Kaya sa may nakasubay na niyo kanang gipalayas sa ilahang inahan kay dili na lagi kanang lahi na lagi yun or nagpabautismo na kanang si mahala. So nakoy makaila gani personal na ko yung testimony kauban mismo na ko sa church na pagsadiya ribawa sila nga nahimo sila nagpabautismo sila, they were cast na di ka sila pamilya, duha na sila katao mga kalalaki. And that is very true. Nga naman, because once na musunod ka sa pagbuton sa Ginoo, once we become follower of Christ, suffering will come. And that's the message. Again, that's the whole message of Peter in this book. To the elect exiles of the dispersion. Nga naman, because they suffered, they were persecuted because they follow Christ. And because of that, ang kalainan lang siguro nato din sa atong panahon because ang uban nato is na tao, naanak ka diha sa Kristohanong pamilya. Di ba? Wala nga, dili na kayo struggle para nimo nga mahimong maglisod tungod kay imong papa, imong mama, kontra nimo. Pero sa mga Kristohanon din nga, mga dako na, ang uban, minyo na, ang uban, nanitrabaho ay sa panahon mo, Kristohanon. Siguro you have your own testimony. Kung diyo sa pag-suffer sa dihang isunod ka, decision ka diha sa pagsunod sa Ginoo. So we have different stories about our suffering. And this suffering, it's because of Christ nga atong gisunod. No? So mo na nimo si Pedro nga mga Kristohanon, mo di ang angin itong buhaton atong hinungnaon that we should be ready in facing suffering, trials, persecution because we follow Christ. Mabitaw nang we remember the words of Christ in the gospel nga ingon siya, if you want to follow me, you take up your cross and deny yourself. Yan naman, because suffering will come. Just as Christ suffered in the flesh. And secondly, ingon siya, very interesting, ingon siya, suffering in the flesh leads to ceasing from sin. Now, pasabot ini. Kaya mabasa man nato sa bersikulo, kani kong point ani, naran ni sa bersikulo nga ito mabasa. For whoever has suffered in the flesh has ceased from sin. Kisa ko nito, nag-suffer.
pagsulay, mga paglutos, muundang na diha sa mga pagpakasala. So what does it mean? Kasi bot pasabot ani ni Pedro. Bot pa pasabot ani nga kung nag-suffer na ta, dili na makasala, mabay bot pasabot ani ni Pedro. Or, ang bot pasabot ani ni Pedro, kung atong tan-awon ang context, once we follow Christ, because suffering is manifestation of our dedication, of our commitment sa pagsunod sa Ginoo. No? Because, again, we will not suffer kung maingon ang atong amahan, undang na diha, undang mo ka. Ay, masuffer. Pero kung mubarog kasi mo pagtuo, if you are committed to follow Christ, ano magsugod ang suffering? Meaning, ang bot pasabot ani ni Pedro, that suffering the flesh leads to ceasing from sin is that when you start committing yourself to God, you think of the will of God and not for your own will. You think of what will give glory to God rather than living for your own good. It doesn't mean nga perfectly dili na ta makasala. But ang point ani ni Peter nga sa dihang kung musunod ito sa Ginoo o makasinati tayong mga suffering because sa atong pagsunod sa Ginoo, ana nato makita ang ato ang kinabuhi ng ibang sa Ginoo. And suffering as Christian is usa sa mga naghatag nato og kanang bunga, ebidensya that we are genuinely following Christ. Diba? Po among last year, nga sa dihang ni commit siya sa Ginoo, maglugba kasi mong past before Christ, nga maka mong commit sa Ginoo, o after you receive Christ niya, ni commit ka sa Ginoo, tanawan mong ginabuhi. Diba? It's different. Meaning, unknowingly, huwag kakabantay nga, nadiyaan na nila mo itong mga butang nga, mo'y imong gitaktis ng mga sala sa una. Why? Because of your commitment to follow Christ. And because of that commitment, you suffered as Christian. So mo na ang point ni Peter, ana. And secondly, iklaro niya on, this is my message, living for the will of God, not for human passions. And again, kung sa ang gusto nga lifestyle nga buhaton sa Ginoo, nga buhaton na to para sa Ginoo. Ingon siya sa verse 2. So as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. But pasabot that our purpose sa dihang nasunod ka sa Ginoo, sa dihang nahimot ang Kristohanon, is we live no longer for human passions. Ingon ang pulo sa Ginoo, so as to live for the rest of the time in the flesh. Si Peter, ingon nga, how old are you? 50 years old, nahimot ang Kristohanon. So ka na 50 years old, ka na 10 years nga nabilin mo, 20 years nga nabilin mo. Ikinabuhi na para sa Ginoo. Pinakanindot kaya ang uban, matanon pa, nahing walang Kristohanon. So taas patag panahon na mga lagang sa Ginoo. O ang point ani ni Pedro, nga, sa dihang nahimot ang Kristohanon, pila na lang kaadlaw, pila na lang ka-years ang naanak to. Ato ng buhaton, ato ng kinabuhi para sa Ginoo, para sa kabuto sa Ginoo, o dili para sa ato gusto. Ingon siya nani, no longer for human passions. It represents sinful desires and fleshly lust, self-centered, worldly inclinations that once dominated a person's life for Christ.
So, here we are. Our life before, we're living for worldly passions. Pero sa dihang we encounter Christ, we're living for God. Ang point na ni Peter is, how karon sa mga tuig nga nagdili nimo, usawa man nimo ang kinabuhi ang hindi nimo nakalimutan. For Christ, magpadayon ka, magpabilin ka, that you live for human passions, or after you receive Christ, that you will no longer live for human passions, instead, you live for the will of God. So, Peter, makita na ito ng hibanga, gi-encourage na niya to live for the will of God. And our lifestyle should be in accordance to the will of God. Dili na diha sa ato ang worldly passions. Pagpasabot that if we live for the will of God, this gives us believers new directions and purpose. No? Mo ni maghatag na to bagong direksyon. Mo ni maghatag na to og purpose sa atong kinabuhi. Unang naay book, The Purpose-Driven Life. Diba? Kapasalan mo sa kanibahan eh. Yan naman. Because if we live for God, God will give us the direction. Because if we, padayon tayo magkinabuhi sa ato ang old self, human passion, okay, usbon. But if we start today living for the will of God, mo na maghatag atong bagong direksyon o bagong purpose sa atong kinabuhi. So, verse 3, naghatag ang contrast si Peter. Again, ano masabta na to, ang point ni Peter that we should live for God, not for human passions. Nga naman, kanino si Peter, for the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do. Ingo si Pedro, igo na! Katong past life ninyo, kisa may, mga tanas ako, kisa may tiguang na dalihin nga, nahin mo pistuhan na. Tiguang na, 30 years old, nahin mo pistuhan na. Wala? Wala, grabe no? 20 years old, nahin mo pistuhan na. Wala po? So, wow, 20 years old, nahin mo pistuhan na. So, before 20 years old, nasay, siguro, nakatong siya buot, 6, or sa garang laki, dugay man, pero depende po. 7, 10, to 20, you have that time nga magkinabuhi sa gusto nimo. Ang point ani, because tanaw na to ang context, pistuhan naman ni sa una nga ang ilang pamilya dili mga magtotoo. Unlike today nga, again, because we are saturated na sa gospel, most of us today nga nagtao, nagdako nga may pistuhan na. Parang wala kaayo sila kanang mga background nga, grabe kang ilad, grabe ka laing Panginoon. Nga naman, because most of us nagdako nga na yung pistuhan. But if you look at the context, mga pistuhan nun nga, dako na sila na yung pistuhan nun. And it's very possible nga ang upan nila din at tuwa na convert sa Acts to katong pagsangyaw ni Pedro, unya na 3,000 ka mga tao nga dito may labot ang mabahay dito o mga bata. So mga nagko na ni sila. So ang point ano ni Peter, for the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, diba ka mo? Ikaw na. Katong past life ninyo nga inyuhang kinabuhi nga grabe kang ilan. Sakto na to. O gani ingon siya, past suffices, posible nga mas labaw pa. Daghan kayo. O kung sa'yo atong ginabuhat, sa dihang patamay ng Kristanon, doing what the Gentiles want to do. Gentiles, kita mahintin man ta, but
Nag-refer ani si Peter ka ang mga gisulatan ni Peter, most likely mga Jews man. He's referring ang Gentiles na it symbolizes the ungodliness. It symbolizes that they were out of the covenant of God. They worship idols. Sa paniha, they live for immorality, without law, without God, without hope. And in reality, our life before Christ, yan ako ta. Kung ningo si Pedro, nga, atong kinabuhi, ang description sa atong past life, ingon siya sa verse 4, verse 3, living in sensuality, passions, drunkenness, urges, drinking parties, and lawless idolatry. Believers have spent enough time living this way. Mo ni Pedro, for the time is past suffices for doing what the Gentiles want to do. Ang atong kinabuhi before, nag-enjoy tayo ng mga butanga. Atong tagsaon. Sensuality, meaning shameless indecency, especially sexual sins. Diba? Pagkatutasan libutan, pornography. Mana nga, it's very, mana kumabantay ta sa itong mga anak nga, one of the pastor nga akong kaila, nag-post siya sa Facebook, ito yung di public, and the concern is kanang pornography. Ito naman, kaya mga bata na to, they can directly access to any website that contains pornography. Naghatag tag cellphone sa mga anak, iyang i-compare, kay pastor rin siya, iyang i-compare lang kinabuhi sa una. Nga sa una pa kuno dili, pa kuno sila kadadali, tanaw. Kung palit pa kuno sila sa merkado, sikreto pa sa kuno kaayo. Kay, bawal mo na. Bold, bawal mo na sa una. Iyang, paano siya ba? Ang istorya. Iyang yung gi-emphasize na ang atong kalibutan karon, kung dili ta magtanaw, di ta mabantay sa itong mga anak, posible nga madalaan na. Muna nga, ingon si Peter, you have spent enough time living that way. Sensuality, passions, overwhelming desires, lustful or uncontrolled, drunkenness, palahubog, sobrang inom, orgies, pasabot, wild parties involving immorality, orgies, drinking parties, discos, bars, and lawless idolatry. Simba o mga Diyos. Wala ko simba sa Pinoy na Diyos. And this lawless idolatry is connected to immorality. Now, inyo si Pedro, iyan nakasawa na. You have spent enough time living that way. That's why, ito sa verse 2, we live no longer for human passion. Instead, we live for the will of God. Yan naman dahil. O sa may tabo kung magkinabuhi ta sa kabuton sa Ginoo o dili na sa atong worldly passion. Siyempre, sa verse 1, cease from sin, mo ni ang gisgutan. Kaya kung musunod ka sa kabuton sa Ginoo, hinay-hinay, natuo ko. By the grace of God, mabiyaan, umawalan na sa aking pinagod. And at that time, if we live for the will of God, tanawa ang verse 4, nindot kayo. I hope, ubang ko nakita sa mga silingan. Verse 4,
with respect to this, again, respect to this is referring to verse 3. Usa tong verse 3, living for sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, ingon si Peter, they are surprised when you do not join them in the same plan of debauchery. Siligan mo matingala. Look! How ba naman yan na? Mo manitiglibre na mo wato bisko. Mo mani ganer na mo sa una. Mo mani magdaan na mo babae. Ingon si Pedro, ang makita sa mga dili magtotoo, when you start following the will of God, is that they will be surprised. They are surprised when believers no longer join in sinful behavior. Nabana sa ito ang testimony ngayon na ikaw dindog-dungalan ba? Yan na si Kuan, kaya pagkulang na siya. Hindi naman na killjoy naman na siya. No? Nawala naman ang atong tibangka kay magdadaan na mag-Biblia. Ngayon naman, di malay believers. So, para sa verse 4, with respect to this, they are surprised when you do not join them. Matinga sila, and dili lang sila matingala, sumpay niya hinihingo siya, and they malign you. They speak against you. Diba? Ayaw na si Dudong. Kay, sobraan na, ba't naglangit? Magkakintaki na nag-Biblia. Tinata ni Hermana. Kaya di naman naman ako na ito, chika-chika. So, tanawa ang response sa mga nag-Biblia. Magpasabot, ang point ni Pedro, nga if we live for the will of God, makita nila ang kabaguhan ng kalainan sa pagkakas. If we no longer live for the passion of the flesh, human passion, and instead we live for the will of God, makita sa ating kinabuhi ang kabaguhan sa ato ang lifestyle. Kung sana ka, ako kaayo nga pinayuhan nga nahimot ang Kristo. Again, mo na'y pinakanindot nga bunga nga makita nato kung kita moingon ta sa itong pagalingon nga Kristohanon ta. Kay, kung moingon ta sa itong pagalingon nga Kristohanon ta, unya, kana proud pa kayo kamaingon nga, oy, Kristohanon man ko. Nga, dili nila makita, kayo mo ginabuhi, ginabago. Wala, sumsuman ka istorya, Kristohanon na, kusog na mamuwang. Kristohanon na. Amang yan po nas madjungan. Diba? But when you stop doing the human passion and you live for the will of God, they will be surprised. Ang nakamaot lang, kaya hindi lang sila ma-surprise. Mga po na dili mayo, and that's why we were encouraged by Peter to arm ourselves. Ano naman? They will malign you. So, di ang sa dili mayo. No? Nga maka-discourage na to. Ka-discourage na to. Speak evil. Speak evil against believers. Dili mga maayong istorya. That's why we should arm ourselves. Magbantay ta, mag-ready ta
Kaya sa dihang musunod to sa Ginoo, daghang mga istorya yun nga dili maayo. Amen? So what ay nagana, no? Kung magbuhat ang dautan, dauton ta. Kung magbuhat mo tag maayo, dauton ka punta. So asa ta? Magbuhat ang tag maayo. Kaya mao na ikaw buton sa last two. Judgment for all. Muna nga, bahala o dauton ta. Bahala o musulti sila di mo ayo. Nga naman, usay inyo sa puno sa Ginoo. But they will give account to Him who is ready to judge the living and dead. Total, kasi tagsamtahan mo atubang sa Ginoo. They will give account to God. Kung share mo sila sa gospel, kanya magpabilin sila sa ilang minatan, they will give account to God. Bahala kung ayon ka, bahala kung daunton kanila, they will give account to God. Monay, gustong itanong ni Pedro sa atong nahula. That don't be discouraged. Ayaw kadismaya. Ayaw kaulaw, ayaw kahadlok. Nga naman, because the one who speak against you, they will give account to God. And God is ready to judge the living and the dead. Managing mo sa puno sa Ginoo. But they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead. Amen? I hope this will give us encouragement. Na sa tanan na itong buhaton, accountable mo kasi Ginoo. Kung mabuhat ang maayo, accountable mo kasi Ginoo. Kung sila dili mabuhat ang maayo, accountable mo sa Ginoo. So, iyahan tayo accountable sa Ginoo. So, let's do what is right in the sight of God because we are all accountable to God. And lastly, the purpose of the gospel. For this is why the gospel was preached. And even to those who are dead. No? The gospel was preached even to the dead. Magpasabot, wala siya mag-gisgot o patay na, kundi even sa mga Kristohanon nga, nangamatay na. He's referring to all Christians nga nasangyawan sa gospel. Kunya, nahumanay na tinabuhay sa kalimutan. They were all preached. Nakadungog sila sa gospel. Yan naman. Because, importante kayo nga ang gospel manunod. Tungod kay mo kini ang pinaka-dako nga tubag. Mo kini ang pinaka-dako nga counter fit sa human flesh. If we have Christ in our lives, makapadayon ta sa pagkinabuhi o makasunod ta diya sa pagbubuo sa Ginoo. And was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh, the way people are, they might live in the spirit the way God does. Diba? Kita sa dihang nakadungog ka sa gospel. They were judged. We were judged in the flesh. Mga tao, musulti na to. Dili maayo. They were judged in the flesh. We were judged in the flesh. But kung sa pinakalundo, believers live in the spirit according to God. They might live in the spirit the way God does. Meaning, we have our future. Meaning, we have this eternal security. Yes, by flesh, possibly biyayayon pa, i-judge ta sa mga tao. But if we have truly Christ, if we have received the gospel, we believe in the Spirit according to God. Mananga, nindot kayo sa usa ka Kristohanon. Usa ka butang dili mawala sa usa ka Kristohanon mao ang Kristo sa kinabuhi. Ginoo. Because once we have that Christ, pwede man nga magkinabuhi ta dinhi without Christ. But we are all hopeless. No? Padayon ta sa ato ang past life, lipay ta, nindot kaayo ang atong kinabuhi, kay makaingon ta hayahay,
Kaya makainom ka, makataon ka sa gusto, makabuhat ka sa gusto. But the real joy, the eternal joy, is found only through our Lord Jesus Christ. That's why the gospel is preached before, now, and forever. Yun naman, because the gospel gives us true joy. And the gospel is muna ang foundation diya sa pagsunod na to sa kabutong sa Diyos. No? Without the gospel, we cannot follow the will of God. Muna ang importante kaayo na makasabot ka sa gospel. And what is the gospel, by the way? The gospel is Christ died for us. While we were still sinners, Christ died for us. Isa may mayong tao na ito din, wala. Kinsa may buta na ito din, wala. Kinsa may perfecto na ito din, wala. We are all sinners. But the good news is, Christ died for us while we were still sinners. He died for you, so that you will receive eternal life. Christ purchased you. Gipalit ka sa Ginoo. Pinaagi sa iyang dugo. No? Kamatayon niya sa dugo. Because nagingon na puno sa Ginoo. There is no forgiveness. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Malagi kapasaylohan sa sala kung wala'y pag-aga sa dugo. That's why Christ purchased us by His blood. And that is the gospel. Believe Him and you will have eternal life. Dili kita may makaluwas, dili ako makaluwas, dili akong palikaw makaluwas, Christ's word mo ay makaluwas sa atin. So in conclusion, Peter calls believers to adapt the mindset of Christ sa atin. So again, this is the whole message of Peter. That we should be ready and we should adapt the mind of Christ. That we should be ready sa mga sufferings ng mga mata. Recognizing that enduring hardship for righteousness leads to a break from sin and a life aligned with God's will. Wala itong diskutan natin. And Christians are reminded to leave behind their former sinful ways, even if the world does not understand or accepts them. Again, living for the will of God. Meaning, leave behind human passions and live for what God desires. Let's pray. Thank you, Lord. Salamat sa inyong puno.